Worth it pa rin ba mag-international student pathway para maging PR dito sa Canada? Ang sagot ko dyan ay hindi na. Hindi na. Kaya kung napansin nyo, medyo nag-live na rin ako or nag-stop na akong mag-vlog about international student kasi nga medyo malabo na talaga. Sobrang taas na po ng points at saka sobrang naghigpit na sila. Hindi na siya worth it mga besh. Sa laki ng amount na babayaran nyo at yung processing, tapos pagkatapos nun struggle ka pa para maging permanent resident, so hindi na talaga siya worth it. Yun lang akin, ibang pathway na lang yung puntahan nyo, TFW at saka healthcare pa rin talaga ang the best dito. O hanap na lang ng magandang province. Yun lang yung ma-advise ko kung talagang gusto nyo pa rin po magpunta ng Canada. Hindi na siya ganun kadali ma-PR kahit na makapunta ka dito. Yung age kasi, yung age ang medyo challenging sa iba. International student, medyo mataas talaga yung points. So, ang suggestion ko kapag kayo ng pathway nyo o nandito na ngayon kayo sa pathway na ito, hanap po kayo ng trabaho na magbibigay sa inyo ng guaranteed na mapi-PR kayo kagad. Or yung asawa nyo po, open work permit ang maghanap ng trabaho na ma-permanent resident kayong lahat. At ang uso nga ngayon dito sa Canada, pumapasok po sila sa mga health care. Hindi naman kailangan maging caregiver. Basta meron po yung parang code sila. Alamin nyo po yun. Para po kasi malaking bagay po yun. Marami akong subscriber na naging permanent resident dahil do sa mga experience na yun. Ayun po yung naging pathway nila. So, yun, mahirap na po talaga maging PR. Hindi po kami nagda-down or hindi po kami nagdi-discourage ng tao. Gusto-gusto po talaga namin makarami pa ng Pilipino dito kasi ang laki-laki ng Canada para ipagdamot, di ba? Kaso lang, unfortunately, talagang mahirap at parang yung iba nagsisisi na rin din silang nagpunta dito. Lalo na kung galing sila sa mga bansang magaganda naman na kinikita nila. Kung ikukumpara dito, mahirap na rin talaga. Kaya hindi na rin kami nag-encourage. Nag-share lang kami ng mga experiences namin tsaka ng buhay namin din sa Canada para kapag nag-open ulit ng maluwag ulit yung government, makahabol pa kayo at makapunta talaga kayo dito. Yung mga nandito na, huwag kayong sumuko. Laban lang kasi darating din yan, magiging permanent resident din kayo mga besh. Ganyan din naman kami noon, 3 taon pa bago kami nakapag-apply talaga. Maswerte nga, yung iba, ang bilis. Kami noon talagang matagal, promise. At nagtyaga lang. Meron pa nga iba, nakilala ko, 5 years. Kami noon, 3 years. Ayun. So, yan, good luck mga besh. Sana huwag kayong panghinaan ng loob. At sa mga wala pa dito, at wala pang pathway, jobbank.ca po ang maisasuggest ko. Or magpunta po kayo sa mga ibang mga ahensya, like yung, itong na nabanggit ko. Legit po yung mga yan. Siguraduhin nyo lang pong wala kayong babayaran. Pero talagang hindi po sila hihingi ng bayad. Mga libre po yan. Except sa Mercan, meron akong na-meet na nagbayad. So, hindi ko alam kung bakit. Anyways, sa mga agency na yan, pag-asa para makapunta dito, siguraduhin nyo lang po na mabibigyan kayo ng full hours guaranteed sa inyong contract. Kasi less than 40, medyo hirap na po. Medyo mababa na po yon. Ang hirap na po niya talagang i-budget. Yung 40, parang halos sapat lang, makapagpadala ka pa. Less than 40 lang, mga 32. Kasi usually 32 hours yung guaranteed. Medyo wala pong natitira sa mga subscriber ko, yung mga nandito na. Tapos nagko-compare pa sila sa kinikita nila dati sa bansang pinanggalingan nila. Lalo na kung maganda yung mga bansa pinuntahan nila, nako, nakaka-depress daw. So, yun. Alamin nyo muna yung mga bagay-bagay na yun. Mag-research po kayo bago kayo pumunta ngayon dito. Talagang mahirap na po talaga ma-PR. Baka masayang lang po kung hindi po kayo willing na maghintay, lalo na yung age to 30 pataas. Medyo mahirap na po talaga makakuha na magandang points para maging permanent resident. Kaya, research muna bago kayo pumunta dito. Or maghintay na lang hanggang sa maging maluwag ulit ang Canada. Ganon. Good luck mga besh at thanks for watching. Bye-bye! Mwah!